Ito ang pinakamahalagang sandali ng digmaan sa Ukraine, kung kailan magbabago ang lahat. Matapos mapigilan ang mga tangkang pahinain sila ng Rusya, makakapag-focus na ang Ukraine sa pagwasak sa tropa ni Putin. 60 bilyong euro mula Europa ang dumating para armasan ang Ukraine. Sapat na yan para ibalik ang Rusya sa panahon ng bato dahil 2 beses nang sinira ng Europa ang Rusya. Simulan natin sa balita. Inaprubahan na ng European Union ang 70 bilyong euro o mga 100 at 7 bilyong dolyar na loan package para sa Ukraine. Naipasa ang loan vote noong Pebrero 11 at magdudulot ito ng 2 pinsala sa Rusya. Una, makakatanggap ang Ukraine ng kinakailangang dagdag na pondo sa panahong talagang kailangan nila ito dahil nahihirapan ang kanilang ekonomiya. Ngayon, may pera na ang Ukraine na kailangan nila para ipagpatuloy ang digmaan ng hindi bababa sa 1 pang taon na naglalagay ng matinding pressure kay Putin. Pangalawa, Russia ang sasagot sa utang na ito. Ipapaliwanag namin kung paano mamaya sa video. Pero ang mahalagang punto na dapat malaman ay ang utang na ito ay inayos sa paraang ang Ukraine ay kailangang bayaran lang ang principal. Babayaran lang ang principal kapag tapos na ang digmaan sa Ukraine gamit ang bayad pinsala na matatanggap ng Ukraine mula sa Russia. Ibinagsak ng European Union ang punyal at iniikot ito ng 2 beses. Tuklasin natin kung paano, simula sa kung ano ang darating para sa Ukraine. Ang loan package ay pinupondohan sa pamamagitan ng pinagsamang utang ng European Union at ito ay partikular na idinisenyo upang magbigay ng suporta para sa depensa, procurement at mga gastusin sa budget. Habang nagpapatuloy ang pananakop ng Russia, ang loan ay may 60-30 na hatian din. Ang 60 bilyong euro ay gagamitin ng Ukraine para sa tulong militar, kabilang ang pagbili ng armas mula sa piling mga bansa ayon sa UWAR. Ang pagbili ng armas ay dapat gawin lang sa piling estado gaya ng Ukraine, European Union member countries at mga bansa ng European Free Trade Association at European Economic Area. Dahil sa mga grupong ito, maaaring makabili ang Ukraine ng armas mula sa mga bansang hindi European Union tulad ng Switzerland, Iceland, Norway at Liechtenstein. Dagdag pa, kung may armas na kailangan ng Ukraine na hindi kayang ibigay o maihatid ng alinmang bansa sa listahang ito sa tamang oras, kaya ng Ukraine bumili ng armas mula sa ikatlong bansa gamit ang 60 bilyong euro na utang. Maaaring magbukas ito ng pagkakataon na bumili mula sa United Kingdom at United States. Halimbawa, kung hindi makakapagbigay ang France ng Scalp missiles, maaaring kunin ng Ukraine ang Storm Shadow mula sa United Kingdom. Sa parehong paraan, maaari nating ipalagay na magagawa ng Ukraine na bumili ng mga Patriot system at missiles mula sa United States kung hindi ito kayang ibigay ng mga bansa sa Eurozone. Ang 30 bilyon ay gagamitin bilang pinansyal na suporta sa Ukraine sa gitna ng krisis sa budget dahil sa pananakop ni Putin. Tatalakayin pa natin ng mas malalim ang isyong iyan mamaya sa video. Pero ang ibig sabihin nito ay nagkaroon ng kaunting kaluwagan ang Ukraine sa kanilang budget na talagang kailangan nila. Sinusubukang gawing bangkarote ng Russia ang Ukraine kaya gusto ni Putin maubusan sila ng pera. Inabot ng 4 na taon bago masakop ng Russia ang 20% ng Ukraine. At kasama na sa porsyentong iyan ang Crimean Peninsula na ilegal na inangkin ng Russia noong 2014, pati na rin ang ilang bahagi ng Donbas region na sinakop din ng Russia noong parehong taon. Alam ni Putin na maaaring abutin ng mga taon o dekada bago matalo ng Russia ang Ukraine sa digmaan. 1.5% lang ng Ukraine ang nasakop ng Russia simula 2024. Ngayon, may dagdag na pondo ang Ukraine na pahahabain ang laban nila, lampas sa inaasahan ni Putin. May mga technical na detalye tungkol sa utang na dapat isaalang-alang. Ayon sa website ng European Parliament, ang 70 bilyong euro na utang ay malakas na inaprubahan. Nakakuha ng 400 at 58 boto pabor laban sa 100 at 40 natutol. At may 44 na nag-abstain. Kinailangan ding aprubahan ng parlamento ang mga amyenda sa parehong pasilidad para sa Ukraine na idinisenyo upang suportahan ang Ukraine at sa 2021-2027 na pangmatagalang budget ng European Union upang maging posible ang utang. Parehong naipasa. Ang mga amyenda sa Ukraine facility ay may 400 at 73 boto pabor at ang budget amendment ay may 400 at 70 boto.
Dahil sa amyenda, tinatayang kailangan ng European Union magbayad ng dagdag na 1 bilyong euro sa 2027 para sa bagong utang. Aabot pa ito sa 3 bilyong euro kada taon pagkatapos. Tungkol naman sa kung kailan darating ang pera sa Ukraine, may isa pang balakid na kailangang lampasan. Kailangang formal na aprubahan ng European Council ang bagong loan package na mukhang sigurado na. Malaki ang papel ni Antonio Costa, pinuno ng konseho, sa pagpasa ng loan na ito. Malabong tanggihan ng konseho ang kanyang pamumuno matapos makuha ng loan ang malaking suporta sa parlamento. Kapag naibigay na ang formal na pag-aproba, hindi na magtatagal at magsisimula ng pumasok ang pera sa Ukraine. Maaaring dumating ang unang bahagi ng pondo sa Q2, 2026 na magpapabagsak kay Putin. Alam niya na talo na ang Russia at ang paraan lang para makaalis siya sa digmaang sinimulan niya ay pilitin ang Ukraine na malugi. Hindi nakakamit ng militar ng Russia ang tagumpay na kailangan para manalo. Para kay Putin, ang pautang ay nangangahulugang 1 o 2 taon pa ng pagpapadala ng sundalo sa labanan. Nagbunsod ito sa Russia ng mahigit 1.25 milyong sundalo at libu-libong unit ng kagamitang militar. Akala ni Putin mapapahina niya ang Ukraine. Pero baligtad, Russia ngayon ang nahihirapan. Malaki ang naging papel ng pautang ng European Union sa pagbabago sa Ukraine. By the way, pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscriber, ngayon ang tamang oras. Ramdam ni Putin ang matinding epekto ng ginawa ng European Union para sa Ukraine. Kanina sa video, sinabi naming doble ang dagok na tatama sa Russia. Ang pangalawang dagok ay dahil tila hindi na kailangang bayaran ng Ukraine ang utang na ito. Lahat ng bayad ay magmumula sa reparasyon ng Russia na ibibigay sa Ukraine matapos ang pananakop ni Putin. Sa madaling sabi, Russia ang responsable sa utang na ito, hindi Ukraine. Ang mga pangunahing detalye ay inilatag ng German Marshall Fund of the United States o German Marshall Fund of the United States. Ayon sa grupo, ang utang ay idinisenyo upang maging ganap na walang dagdag na utang para sa Ukraine. Bukod pa sa kondisyon na ang mga bayad ay manggagaling sa mga reparasyon ng Russia dahil sa digmaan. Ibig sabihin din nito na walang interes na ipapataw sa utang na ito. Hindi kikita ang European Union mula sa Ukraine o Russia sa pagbibigay ng tulong pinansyal na ito. Ayon sa German Marshall Fund of the United States, may karapatan ang European Union gamitin ang nakapirming ari-arian ng Russia sa European Union para pambayad ng utang kung kailangan. Sa kasalukuyan, tinatayang 210 bilyong euro, 245 bilyong dolyar ng Russia ang nakapirmi sa mga bangko at institusyong pinansyal ng European Union. Mukhang layunin ng utang na ito ay mabayaran gamit ang mga nakapirming ari-arian. Pagkatapos ng digmaan, maaaring gamitin ng European Union ang mga iyon bilang pambayad. Kung magtutuloy si Putin, ang pananakop niya ay nagsisilbing fail-safe at malinaw na mensahe sa presidente ng Russia. Sa huli, Russia pa rin ang nagbabayad sa digmaan ni Putin. Walang aasahang pagbagsak ng utang ang Russia. Hindi rin gagamitin ng European Union ang mga nakapirming ari-arian para pondohan ng Ukraine dahil magiging legal na problema ito. Binuksan noon ang pinto para questionin ng Russia ang utang sa mga international na korte. Sa halip, ayon sa ulat ng The Brussels Times, ang pondo para sa utang ay kukunin ng European Union sa pamamagitan ng pangungutang sa mga capital market. At gaya ng nabanggit kanina, sinusuportahan ito ng budget ng European Union. Sa ngayon, ang budget ay 2 trilyong euro o 2.38 trilyong dolyar para sa 2021-2027 at pinalakas pa ito ng 800 bilyong euro o 950 bilyong dolyar na Next Generation European Union Recovery Instrument na tatakbo hanggang 2026. Matapos magbanggit ng ganoong mga numero, ang isa hanggang 3 bilyong euro na babayaran ng European Union kada taon sa utang ay tila napakaliit. Hindi umaasa ang Russia na mauubusan ng pera ang European Union para hindi mabayaran ang utang na ito. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay nakahanap ang European Union ng paraan para gamitin ang mga nakapirming asset ng Russia laban sa Russia. At kaya nito, niloko si Putin. Akala niya protektado ang mga asset, pero ginamit ang kita para pondohan ang Ukraine. Dati, gumamit ang United Kingdom ng 1 bilyong pounds, 1.36 bilyong dolyar, mula sa kinita ng mga asset para pondohan ang armas
at suportang militar sa Ukraine. Pagsapit ng Setyembre 2025, pero ang mismong mga asset ay ligtas, o iyon ang akala ni Putin. Ngayon hindi na. Ibig sabihin ng bagong pautang, babayaran ng Russia ang utang kahit paano. Kaya siguradong magagalit si Putin. Sa panahong ang deficit sa budget ng Russia ay 22.3 bilyon at bumababa ang kita mula langis at gas. Mukhang pabor ito sa Ukraine. Ngunit may mga kondisyon ang 70 bilyong euro na pautang. Napag-usapan na natin ang ilan sa mga kondisyon na iyon. Partikular na, ang kondisyon na maaari lang bumili ng armas ang Ukraine mula sa mga partikular na bansang Europeo. Maliban na lang kung hindi kayang magbigay ng mga armas ng mga bansang iyon. Sa ganung kaso, maaaring maghanap ang Ukraine ng armas mula sa mga ikatlong bansa. Dagdag pa rito, kailangan pa ring dumaan ang mekanismo ng pautang sa European Council. Kahit na walang inaasahang magiging problema doon. May isa pang kondisyon ang European Union sa pautang. Kailangang ipagpatuloy ng Ukraine ang ilang bagay. Kabilang dito ang pagsusulong ng demokrasya, pagprotekta sa karapatang pantao, at pagpapatibay ng batas. Kailangan ding ipagpatuloy ng Ukraine ang kampanya kontra korupsyon, lalo na matapos ang malaking iskandalo sa sektor ng enerhiya noong 2025. Mukhang nasa tamang landas ang Ukraine sa pagtupad sa lahat ng mga kondisyong ito. Nabunyag ang iskandalo sa Operasyon Midas, na pinangunahan ng Anti-Corruption Prosecutor's Office at National Anti-Corruption Bureau ng Ukraine. Nalaman ng mga organisasyong iyon na ilang matataas na opisyal at kasosyo sa negosyo, kabilang ang may kaugnayan kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ay kumikita ng milyon-milyong dolyar sa pinalaking kontrata at kickback, konektado sa kumpanyang Energoatom na namamahala ng mga nuclear power plant sa Ukraine. Ang epekto nito ay yumanig sa Ukraine at yumanig din sa European Union. Dahil dito, makatuwiran na nilakipan ng European Union ng anti-korupsyon na probisyon ang 70 bilyong euro na utang. Pinagsabihan ng Ukraine na ayusin ang sistema na ginagawa na nila. Habang patuloy ang Ukraine sa direksyong ito, malabong mapigilan ang utang na 2 beses nang nakaperwisyo kay Putin. Malaki ang utang na ito, hindi lang sa halaga, kundi pati sa mensaheng ipinapadala sa Ukraine at Russia. Ito ang epekto sa Ukraine. Malaking tulong ang utang na ito para maibsan ang mga pangunahing alalahanin sa budget ng bansa. Matapos ang 4 na taon ng matinding pakikipaglaban sa pagsalakay ng Russia na tila walang katapusan. Bago inanunsyo ang utang, nasa alanganin na ang ekonomiya ng Ukraine ayon sa Center for European Studies. Sa pagtatapos ng 2025, ang budget ng Ukraine para sa 2026 ay tinatayang may kita na 68.7 bilyong dolyar kumpara sa mga gastusin na halos 114 bilyong dolyar. Agwat ito na nasa 45 bilyong dolyar dahil sa malaking gastos ng Ukraine para sa sariling depensa. Ayon sa mga pagtataya, aabot sa 66.3 bilyong dolyar ang gagastusin ng Ukraine sa depensa at pambansang seguridad sa 2026, katumbas ng 27.2% ng gross domestic product nito. Dagdag pa, kailangang bayaran ng Ukraine ang 12.2 bilyong pampublikong utang sa 2026, kaya lalong mahirap ang kanilang kalagayan. Susubukan ng Ukraine na ibalik ang kahit kaunting normalidad sa mga mamamayan matapos ang 3 taong halos walang pagtaas sa pampublikong paggasta. Halimbawa, 6.6 bilyong dolyar ang ilalaan sa edukasyon ng Ukraine sa 2026 at halos ganoon din sa kalusugan. Parehong mahalaga ang mga serbisyo pero hindi naayos ang pondo ng Ukraine mula ng salakay ni Putin. Hindi sapat ang paglago ng ekonomiya ng Ukraine para pondohan ang lahat, kahit na lumalago ang sektor ng depensa nito. Rusya, ayon sa Kyiv Post noong Pebrero 6 na pigilan ng pananakop ng Rusya ang paglago ng ibang industriya sa Ukraine. Tinataya ng Investment Capital Ukraine na ang tunay na paglago ng gross domestic product ng Ukraine sa 2026 ay 0.8%, nakatumbas ng nominal na gross domestic product na humigit kumulang 225 bilyong dolyar. Ayon sa Investment Capital Ukraine, kailangan bumaba sa 6.3% ang inflasyon ng bansa, aabot sa 110% ng gross domestic product, ang pampublikong utang, at ang budget deficit ay 20% ng gross domestic product, mas mababa ng hindi bababa sa 5% kumpara noong 2025. Nangyayari ito sa Ukraine dahil sa digmaang sinimulan ni Putin.
Hindi solusyon ang 70 bilyong euro na utang mula European Union sa mga problemang pinansyal. Ang mga pangunahing dahilan ng mga sintomas na nakikita natin ay mananatili hanggat patuloy na inaatake ng Russia ang Ukraine. Natugunan ng 70 bilyong euro ang agarang problema ng Ukraine sa budget. Nagpapahintulot ito sa bansa na makabili ng sandata kahit di agad gamitin ang maliit nitong pondo. Ganoon din sa serbisyong pampubliko na pwedeng pondohan ng 30 bilyong euro mula sa utang na ito. Hindi man ito bagong simula sa ekonomiya ng Ukraine, malaking tulong ito para sa bansang nasa bingit ng krisis pinansyal pagsapit ng 2026. Ayon sa RTE, ang Ukraine ay nakatanggap na ng pinansyal na lifeline mula sa European Union dahil unti-unti nang namumulat ang European Union sa isang simpleng katotohanan na ang mas matatag na Ukraine ay nangangahulugan ng mas mabuting seguridad para sa buong Europa. Nilinaw ni Natalie Loaso, centrist na miyembro ng European Parliament, ang desisyon sa pag-aproba ng bagong pautang para sa Ukraine. Ayon sa kanya, iilang bansa lang, karamihan mula Europa, ang sumusuporta sa Ukraine. Dagdag niya, karangalan at interes natin ito dahil nakataya ang ating seguridad. Para sa Russia, ang pautang na ito ay nagdadala ng dalawang bagong issue sa labanan. Lalo pang titibay ang Ukraine dahil ang 60 bilyong euro para sa depensa ay pwedeng gamitin sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming pera ang gagamitin sa paggawa ng mga drone. Ayon sa Defense News, plano ng Ukraine na maglaan ng $60 milyon kada buwan para sa bagong drone ng mga unit ng labanan o $700 at 20 milyon bawat taon. Maaaring makatulong dito ang pautang mula sa European Union. Makakatulong din ito sa paglago ng sektor ng drone ng Ukraine na target makagawa ng 7 milyong drone pagsapit ng 2026 ayon sa Euromaidan Press. Kailangan ng puhunan ang paggawa na ito. At ngayon ay may pondo na ang Ukraine matapos matanggap ang pautang mula sa European Union. Bibili rin ang Ukraine mula sa Europa, na isa pang issue para kay Putin. Halimbawa, nakipagkasundo ang Ukraine sa France at Sweden para makakuha ng 100 Rafale jets at 150 Gripen airframes. Mahirap gawin yan sa bansang kapos sa pera. Kahit walang kasiguraduhan na gagamitin ang 60 bilyong euro utang ng Ukraine para sa mga jet na ito, posible pa ring may makarating agad sa Ukraine kahit kakaunti lang bawat isa. Pinalalakas ng utang na ito ang air power ng bansa at nagpapahina sa Russia. Mas maraming fighter jets, mas matibay ang depensa kontra drone at missile ng Russia. Ibig sabihin din nito ay mas maraming posibleng pag-atake laban sa mga himpilan ng militar ng Russia sa likurang bahagi na maaring magdulot ng paghina ng kanilang mga pag-atake sa mga linya ng labanan. Pera ang nagpapalakas sa militar. At iyan ang huling bagay na gusto ni Putin na makita matapos mabigong ipakita ng Russia ang sarili bilang isang dominanteng kapangyarihan laban sa Ukraine. Sa pangalawang issue, simple lang ito. Ang pautang ng European Union ay senyales para sa Russia. Ayon kay Zelensky, matapos maaprubahan ito sa European Parliament. Bumoto ang European Parliament para sa 70 bilyong euro na pautang ng European Union sa Ukraine. Nagpapasalamat ako sa Pangulo at lahat ng grupong pampolitika ng Parliament sa kanilang pamumuno at pananagutan. Sabi pa ni Zelensky, ito ang senyales na dapat ipadala sa agresor. Ipinapakita ng senyales na suportado ng European Union ang Ukraine kahit may ilang miyembrong simpatya sa Russia tulad ng Hungary, Slovakia at Czech Republic. Nadiskubre ng European Union kung paano mas pahirapan ang Russia at sirain ang plano ni Putin na pahinain ang Ukraine sa pinansyal na aspeto dahil hindi nagawang talunin ng Russia ang Ukraine sa labanan. Hindi natuwa si Putin sa lahat ng ito. Malinaw niyang ipinakita ito bandang dulo ng 2025 nang lalong naging malinaw na gumagalaw na ang mga plano. Nagbabala si Putin na ang 70 bilyong euro na pautang na inaprubahan ng European Union ay pagnanakaw at binalaan ang European Union na dapat nilang bayaran ang lahat ng kinukuha nila mula sa Russia anuman ang gawin nila. Sinabi rin ni Putin na ginagawa siyang kaaway ng kanluran. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation noong Disyembre na tila kakaiba. Hindi kanluran ang gumawang kaaway ang Russia, kundi si Putin na nagsimula ng pananakop para ilegal na angkinin ang teritoryo ng ibang bansa. Si Putin ang nagdulot ng pagtalikod ng kanluran sa Russia. Ang 70 bilyong euro na utang ay dagdag sa tulong ng European Union sa Ukraine sa 4 na taon
para mapanatili ang Ukraine at ang seguridad nila. Naniniwala ang bloc na kapag nagtagumpay si Putin sa Ukraine, maaaring pagtuunan niya ng pansin ang mga miyembro na siya rin ang nagdulot ng sitwasyong ito. Dahil sa mga kilos niya, nabuo ang isa sa pinakamahalagang sandali ng digmaan sa Ukraine. Ang tanging alalahanin ng ilan ay baka ang pagbibigay ng pautang ng European Union ay mga hulugan na lilimitahan ng mga miyembro nito ang kanilang suporta sa ibang mga larangan. Hindi iyon totoo. Miyembro ng European Union ang Pransya at pati United States nagulat sa ginawa ng Pransya para sa Ukraine noong 2026. Hinihigpitan na ang Shadow Fleet at hindi lang pera sa Ukraine ang dapat alalahanin ni Putin. Panoorin ang aming video para sa iba pang detalye. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa balita sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.